Okay, bagong lahat ay happy birthday sa ating President Bongbong Marcos na ngayon ay inuulan ng batikos dahil sa kanyang birthday na very extravagant. Extravagant to the point na parang masyadong magarbo. As a public official ay pinagbabawal yan. You like it or not, merong batas, okay? Merong batas dyan na Republic Act 6713 nandito. Officials, public official and employers shall not solicit or accept directly or indirectly any gifts, gratuity, favor, entertainment. Yan, yung entertainment na very controversial yung dyan papasok si Duran Duran. Entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of the official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the function of their office. So, ngayon ay inuulan ng batikos kasi nga hindi siya applicable sa mga government official ang ganyan kagarbong birthday celebration, lalong-lalo na kung ikaw ay isang president ng Pilipinas or sa Pilipinas na lang, sa Pilipinas, kasi dapat ay ikaw ay maging simple living lang dapat. Magiging role model ka lang dapat. Huwag kang magpakita ng mga extravagant na pamumuhay kasi nga may batas para dyan. At meron naman pwede ka naman tumanggap ng mga regalo dito naman sa Republic Act 1319. Ang sabi dito, pwede kang tumanggap ng mga regalo pero mga small lang na kan na regalo. Example, wait lang, basahin natin. Kambi mayo yeah. Basahin natin. Ito, Republic Act 3019. Unsolicited gifts or presents of small or insignificant value offer or gift as mere ordinary token of gratitude or friendship according to the local custom or usage is an exception to the rule prescribing state workers from direct or indirectly requesting or receiving any gift, presents, share, percentage, or benefit from for himself or any other person in connection with contract or transaction between the government and any other party wherein the public officers in his official capacity has to intervene under the law. Yun naman yung kwan. Pwede naman na tumanggap another Republic Act 3019 na pwede kang tumanggap ng gift na mga token, mga small. Example sa kasalan, di ba? Pag umattend ka sa kasal, may mga token na binibigay. Yun, pwede. O kaya ikaw naman yung birthday, kagaya ni Bongbong Marcos, rinigaluhan ka ng mga cards. Pwede yun. Pero yung mga mamahaling gifts ay hindi siya pwede. Lalong-lalo na itong Duran-Duran, just in case na lumusot yung palusot na ang nagbayad daw is mga kaibigan niya. Panoorin natin kung ano po yung magiging reaction niya, dahil binuko ito ni Sas Rogando Saso. Ito po yung sa News 5. Panoorin natin ang buong kwento. I-off muna natin yung sounds. Ito po siya. Okay, pakinggan. Mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumastos sa kanyang private. Nilinaw ng
Malacanang na mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumastos sa kanyang private birthday celebration kung saan nag-perform ang English rock band na Duran Duran. Pero git ng dating Finance Undersecretary, hindi dapat tumatanggap ng kahit anong regalo ang mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si G. Robles. Sumikat noong dekada 80 ang English pop rock band na Duran Duran. At ngayon, usap-usapan sila sa bansa matapos silang mag-perform sa 67th birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos noong Biyernes. Unang lumabas ang impormasyon sa kilalang kritiko ng mga Marcos at taga-suporta ng mga Duterte na si Sas Rogando Sasot. In-upload niya ang litratong ito kung saan tumutugtog daw ang banda sa isang hotel. Ayon kay Sasot, may nagbigay sa kanya ng nasabing litrato. Patutsada pa niya, buwis ng mga Pilipino ang nagbayad nito. Kinumpirma naman ng Presidential Communications Office na may idinaos ngang pribadong birthday party para kay PBBM kung saan nag-perform ang banda. Paglilinaw ng PCO, handog ito ng matatagal ng kaibigan ng Pangulo sa isang hotel sa Pasay. Nasurpresa lang daw si PBBM nang magtanghal ang Duran Duran. Pero muling binanata ni Sasot ang pahayag ng PCO. Muli siyang nag-post at ipinakita ang isang card na ginamit umano sa selebrasyon ng kaarawan ni PBBM. Mapapansin na meron itong sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya giit ni Sasot, Malacanang ang nag-organize ng naturang party. Maging si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, binatikos ang idinaos na birthday celebration para kay PBBM. Minamaliit daw ng anyay bonggang selebrasyon ang paghihirap ng maraming Pilipino. Dapat daw ay maging huwaran ng pagiging mapagkumbaba ang ating mga lider sa gitna ng mga pinagdaraan ng hamon ng bansa. Tinawag namang insensitive ng grupong campaign against the return of the Marcoses and martial law o karma si Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng maraming Pilipinong nagdurusa sa pinsalang idinulot ng bagyong Karina. Sa Facebook post naman ni former Finance Undersecretary Shelo Magno, hindi raw dapat tumanggap si PBBM ng kahit anong regalo sa kanyang mga kaibigan base sa nakasaad sa Republic Act 6713 o Ethical Standards para sa mga kawani ng pamahalaan. Wala pang bagong pahayag ang palasyo tungkol sa mga bumabatikos sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayan, napanood natin guys yung Nakamasarap din po. napanood natin yung news ng TV5. Okay? So, magbasa tayo ng mga martes na comment. Kasi nga pakinggan natin yung iba-ibang komento kagaya dito sa Philippine Star. PhilippineStar.com, no? Basahin natin yung nakalagay na comment dito sa Philippine Star. Ayan. Ayan na yung sa Philippine Star, yung logo. Ang sabi dito, PCO claim. The party was held at no cost to the government. The birthday bus of the President for President Marcos last Friday that feature a performance British pop rock. Duran Duran has down black after copy of supposed invitation to the event circulating online with the presidential seal letter. Okay? Yun yung nasa Philippine Star. Magbasa tayo ng comment. Ang sabi dito ay it was supposed to be a secret party. Oo nga, private nga. Kaya lang ay sa social media kasi ay wala nang may tago. Ayan, kaming mga mahihirap nagpaparty, inimbitan lang namin duraan. Singer paglasing. Ayan, ano pa ang mga kandito? Only 1,000 is allowed. Some private companies upper limit for allow gifts as this can't be deemed influence peddling.
how much more the poor public officials who are required with utmost trust. The fact that many Sokmed commentators did not mind Tortisius, the millions BBM is received means that these people have lost touch with morality. Sabi naman dito, so sino gumastos? Nagtatanong ang taong bayan. Ang palusot is yung kanyang mga kaibigan, kasi nga just in case na kunwari yung anak niya, halos lahat naman ng anak niya ay mga kamag-anak niya ay nasa government post, kaya maganda rin yung palusot na kaibigan ang gumastos, di ba? Ano pa ang sabi dito? Dami ng problema sa bansa, party-party ang solusyon, katuwiran ng walang makialam sa buhay. Ayan, kahit anong kalampag ang ingay, ayan, sabi dito. Talagang linubos-lubos na nila ang pagpapakasaya sa darating na Judgment Day. Bawal tumanggap ng regalo ang government official, pwede kasuhan ng corruption, which is ground for impeachment. Di naman i-entertain ng House ang corruption impeachment kasi birds of the same feather flocks together. Yan, walang as a president kasi may immunity. May immunity siya sa mga kaso-kaso. Ang tanging pwede lang is impeachment. Kaya nga sabi dito ay hindi obrang impeachment kasi nga yung nasa House of Representatives halos lahat ay kahampi ni BBM, di ba? Dahil nga ang pan ngayon ay budgeting, budget hearing, di ba? Speaking of budget hearing, sino na to? Si Marcoleta hindi pinagsalita doon sa budget hearing. I-search nga natin yon, si Marcoleta. Isingit nga natin guys, bakit hindi siya pinagsalita doon? Parang ito siya budget hearing, ito siya budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kampus ng buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po kunti lang sila. Kami ng majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sana pagkatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag sa general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag,
ayaw na po nila kami magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, maipaliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon. Nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo nung batas na yon. Hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Dahil kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa, ay hindi naman sila magsisimula kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Ngayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalatayang paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas, ilaban po natin ang katwiran. Salamat po. Yan yung nakapagtataka, no? Budget deliberation dun sa plenaryo ay hindi siya pinayagan magtanong itong si Marcoleta, kaya yung sinasabi doon sa birthday party ni PBM na just in case meron mag-file ng impeachment, malabo pa sa wala kasi nga ay ang Congress lang ang Congress ay hawak na ng pinsan ni Bongbong Marcos. Sino siya? Si Speaker Martin Romualdez. Yan. Magpinsan sila ni Bongbong Marcos. Kaya yung sa birthday na pwede siyang kasuhan ng impeachment, walang mangyayari doon. Kaya yun. Okay? Ang laki ng budget sa 2025. Umaabot sa 6,352 million pesos, di ba? National budget fiscal year 2025. Ayan. Okay. Kasi ang alam ko, kunwari ay pinagtanong si Marcoleta doon, baka mauusisa yung mga unprogram na budget, like before nung 2024 meron sa 800 billion na unprogrammed budget ng para sa 2024, di ba? Na ayuda sa kakaayuda sa Pilipinas. Parang nagiging capital ayuda na tayo ng capital ayuda na ang bansang Pilipinas, di ba? Puro ayuda. Ang problema ay parang
Ang nakikinabang lang yung mga walang trabaho, di ba? Yung mga tambay. Oy, joke lang ha. Kasi nga ang nagbabayad is yung mga nasa middle class. Nakakatanggap ba sila ng ayuda? Kayo guys, tatanungin ko kayo, nakakatanggap ba kayo ng ayuda? Ay nako, I think wala, di ba? So balik tayo sa birthday. Saka na natin yung talakayan. Dito tayo sa birthday. Basta isipin nyo, walang mangyayaring impeachment para kay BBM doon sa Duran-Duran na surprise daw siya. Surprise. Kasi parang sabi nga ni Sas Rogando ay ang nag-organize yan ay ang Malacanang. Impossible na ang kanya mga friends ang nag-organize. So, okay. Palusot yun yung mga friends. Pero just in case mga friends nga ang nag-organize, ay sabi ng mga Pilipino ay dapat i-reveal kung sino-sino ang mga friends na yan, di ba? Yung mga mayayaman na yan kasi baka in return, meron namang motive, di ba? Na ililibre kita ng pinaka-favorito mong banda, pero in return, may ganun ba? May ganun ba? Okay? Ay, magbasa pa tayo. Okay. Walang pakialam sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa, basta sarap buhay lang sila. Ayan. Okay, naka 20 minutes na pala. Ang bilis ng oras. So, sana may nanalo dyan guys sa ating pinapahulaan. One word Tagalog about sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Bigyan ko na lamang kayo ng 3 minutes to answer. Isulat na natin yung sagot habang tayo po ay nagbabasa-basa ng mga comment ng mga marites. Okay? Ang sabi dito ay sa comment, grabe degree sa pagkasinungaling. Sabi dito, ibang klase po. May na si Pinocchio sa sobrang sinungaling. Budol, ayan. Busy daw sa ayan, mali. Yung mga kanawag na natin basahin na. By the way, ay ito na po yung sagot. Ang sagot, congratulations sa mananalo. Ang Code of Conduct pala dito, yung Presidential Decree 46. Basahin na natin to. Ang nag-implement dito ay yung tatay ni Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos, Marcos. Ang sabi dito sa Presidential Decree number 46, shortcut na natin dito sa now therefore I, Ferdinand A. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me, the Constitution as Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, and pursuant to Proclamation Number 1081 dated September 21, 1972, and General Order Number I dated September 22, 1972, do hereby make it possible for any public official, employee, whether of the national or local government, to receive wait, asa na yun? Ang lilit kasi, ayan, to receive directly, indirectly, and for private person to give or offer to give any gift, present, or other valuable things on any occasion, including Christmas, including Christmas, when such gift, present, or other valuable things giving reason on his official position, regardless or whether or not the same for past favor or favors the giver hope or expect the receipt of favor or better treatment in the future from public official, employee concentrated in discharge of his official function, included within the provision is the
throwing of parties or entertainment in honor of the official or employee of his immediate relatives. Ayan. Violation of this decree, the penalty of imprison for not less than 1 year or nor 5 years and perpetual disqualification from public office shall be imposed. The official or employee concerned shall likewise be subject as administrative disciplinary action. If found guilty, shall be meted out of the penalty, suspension, removal, depending on the serious of offense. Ayan. So, yung tatay ni BBM ang nag-craft ng batas na yun, 1972, September 29. Okay? Ayan. Okay, magkuna tayo, magpasans muna. I-reveal na natin. Last na lang na comment dito. Last comment. Basahin natin yung last comment dito. With letter N A. Okay, with letter N A. Ayan. Sa dami ng problema sa parinda, party-party ang solusyon, Katriyon, walang pakialam sa buhay sa maralatang Pilipino kahit anong kalampag, ingay, nakikinig sa sariling mundo. Saan ba na makakita ng isang ayan, huwag na natin masahin. Talagang, ayan, nabasa na pala natin yan. Okay. Ano pa? Kasi ang nakalagay guys dito sa parang private party siya, lahat ng cellphone nila isusurrender doon sa Marriott Hotel, kaya lang may pasaway na nag-link. May siguro dalawa yung cellphone niya, yung isa binulsa niya, yung isa sinurrender niya. Ayun, pinicture. Diba? Okay, assuming the president was not aware of the birthday party thrown for him, how much more the plight of the normal Pinoys in what really happened in the country. Porbida, ayan, kalibal ni Noy Noying. Sino pa si Noy? Noy, Pinoy. Mas malala to kay Noy Noy kasi expert na ang mga galamay din noon. Maghintay na lang tayo ng karma. Ayan, okay? Milyon Pilipino naghihirap araw-araw, milyon pera inuubos sa ilang oras. Ayan. Okay? Pati media tahimik, wala na ngayon investigasyon. Kung hindi pa kasi binukurisas, hindi pa malalaman ng media. Kaya lang ay siyempre nasa social media na tayo, kaya yun wala na maitago sa social media. Congratulations sa mananalo. Huli ka. Pero di kulong, sabi dito ni Pana. Stick to the plan. Husband is the next in line. Tati ma, taka. Hả? Mo. Nó bớt tiền hóa tả cả. Ông bị phan xin ra nó tả lộn mấy. Lingloy patimpun panggong. Hả? Patimpun. Có tiếng bình chưa ba? Ngumta ka. Okay, magpasapatan ng dalawa. Baldas sa kaban ng bayan habang ang mga bahay lunod na sa lalim ng baha. Concert pa more. Party-party habang ang mga PSG ay gutom. Oo. Yung sa PSG guys. Yung sa PSG sa Escobasyol. Ito ngayon itakal natin sa susunod, pero bigyan ko kayo ng patikin. Ito siya, Asa na yun? Ito. Pakinggan niya. Wait, i-off natin yung sounds. Isang mga sakay nito, kabilang ang sabay sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan, ang baong kwento ng pagtitiis ng mga sakay nito, kabilang ang 3 linggong pag-inom ng tubig mula po sa aircon at
Pagkain lang ng lugaw dahil sa paubos na supply. Nakatutok si Joseph Moro. Exclusive. Sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan kahapon, matapos ng 5 buwang pagbabantay sa Skoda Shoal, humingi ng paumanhin ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Hindi kami nagtawad sir na kailangan ko ibalik yung barko sir para sa tao natin. Tugon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilcaban, the decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. You have accomplished your mission. Hindi biro ang pinagdaanan ng lampas-anim na pong sakay ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng umano'y reclamation ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. August 19 nang simulang maging kritikal ang kanilang supply ng pagkain. Ang inaasahang resupply hindi nakalusot ng banggain ng mga barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Kaya pinagkakasya na lamang daw nila ang isa. Ihintayin natin kasi nga may commercial. May commercial. Baka Sa kalahating kilong bigas para sa 63 sakay ng barko. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang. Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Kung meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Naubusan na rin sila ng inuming tubig. Bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Tuwing umuulan, lumalabas ang mga taga-Magbanwa para kolektahin ng ulan na gagawin nilang inuming tubig. Naka-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. Bakit? At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Yung sa, yes, sir. Kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. Nakapag-airdrop naman ang supply ng August 28 pero hindi ito naging sapat. Nagkasakit na ang ilan sa mga taga-Magbanwa. 4 ang mabilis na itinakbo dahil sa gastroenteritis, dehydration at gout. Isa sa kanila, bumaba ang pulso. Nagpapagaling na silang lahat sa barko. Nagkalala rin sir kasi gawa ng malayo kami sa lupa sir, di rin malaman kung ano yung tunay na sakit. Pag tumagal pa kami doon sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Kasi dahil sa na-expose na kami sa tubig na hindi na healthy. May sumusuka na suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang Magbanwa noong August 31. Butas ang bahaging ito na malapit sa engine room. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system yung makina natin, hindi makatakbo yung makina namin sa Kasi pag ito yung nadali, sir. Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang i-salvage kami. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede namin hilahin. Pero kung sakali, handa muling bumalik ang grupo sa Skoda Shoal. Malinaw sa kanila ang misyong hindi lamang anila para sa Pilipinas. As Pinoy, sir, kakayanin natin yan. Hindi lang to para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi ang implement natin doon sa international law. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. ayan, narinig nyo. Sige, i-repeat na natin yung sagot. Kaya sabi ng isang nag-comment ay party, concert, pero yung mga PSG ay kawawa, nagutom, umaasa na lang sa tubig na lang gagaling sa aircon ang kanilang iniinom. Kaya, ay nako,
Saan kaya papunta tong government ni PBBM, di ba? Diyos mio Marimar. Kasi nung panahon ni Duterte, ni isang island wala. Ngayon, yun, wala na. Yung Scuba Island, since umalis na yung mga PSG doon, hindi sasakupin na. Sayang, di ba? Sayang. Okay, ang tamang sagot, congrats sa nanalo. About sa birthday ni stop na. Ilang beses kong binasa. Sana natumbok yun po yung sagot. Ilang beses kong binasa sa mga batas. Si Asima. Ang tamang sagot ay, wait lang, may customer. Ang tamang sagot, congratulations sa nanalo, ay birthday. Ito po yung sagot. Stop. Mariing, ayan. Mariing, pinagbabawal ang pagkakaroon ng extravagant na regalo o yung magagarang kasuotan. Speaking of magagarang kasuotan, binabatikos ngayon si Panasino, yung teacher. Nakagkaroon siya ng brada, dayor. Ito, kung totoo itong impormasyon na to, ng kanyang mga sinusuot ay talagang branded tawag dito ay parang kung ang salin mo ay 12 million lang. Wow, 12 million. Pero nakakapagsuot ka ng mga mamahaling alahas, yan o. Nakakalaga ng gaya nito, Hermes. Ito po siya, pinost dito ni reset, ayan. So, yan ang next natin na talakay na si Madam Stella Kimbo. Ito po yung kanyang mga luxury items. Hermes, Birkin bag, Hermes branded, ayan. Yung mga earrings niya, Dior, Chanel, ganyan, ano? Diba? Yan pa yung next natin na talakayan, unlimited collection. Diba? Sana paghandaan nyo, madali lang yan. Okay? Hanggang dito na lang. Ako ay matutulog na mamaya. Inantok na. Napuyat kagabi. Walang tulog. Mariing, ayan na, Mariing dalawang beses ko yung binasa yung kanina. Yung batas na nagbabawal ng mga regalo sa mga public official. Okay? May mga counterpart naman na sinasabi ng mga supporters ni BBM na may tumanggap daw si Duterte din daw noon ng mga regalo. Ang mali ay mali, ano, alam niyo na ang mali, wag niyo na ikonsentidor, ano, pag mali. Okay? Kasi walang mangyayari sa mali ay tapos gagawin mo rin ng mali, okay? So Mariing,
Maring pinagbabawal ang pagtanggap ng mga mamahaling regalo. Base dito sa Republic Act 67-13. Meron naman yung Republic Act 31-9. Pwede kang magtanggap ng mga regalo pero small. Yung mga small value lang, pero pag mga duran-duran na level ay hindi. Okay? Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. 40 minutes na. Thank you. Thank you.